Sinali ka malamig. A few moments later. Pabalag na sakay natin dito sa may POAA Ortigas. So narito na tayo sa may kahabaan ngayon ng EDSA guys. Going tayo ng Shaw Boulevard, ano? Kanan tayo ng Shaw Boulevard. Teka guys, may sumasakay. Natin ko saan to. O sa Ortigas lang, dyan sa may tech-type. Tech-type. So bali U-turn na lang, pasok tayo sa kabila. Tapos pasok na yung Mega Mall. Kanan po tayo ah. Kanan. Sige po. Sige po. Thank you po. Thank you po sir. Thank you. Thank you. Tech-type Ortigas, ano? So, ikot tayo guys. Palabas tayo uli ng Shaw Boulevard. Ayan guys, dito tayo sa San Miguel Avenue. Palabas tayo ng Shaw Boulevard guys. Sa dulo niyan stoplight ng Shaw Boulevard, kanan tayo.
tayo sa may gilid ng Lourdes School sa Mandaluyong guys, ano? Yung kanto ng Shaw Boulevard. Lourdes School yan. Dito sa lungsod ng Mandaluyong. Stoplight lang, kanan tayo dyan. So ayan guys, nakakanan na tayo. Along Shaw Boulevard na tayo guys. Akit tayo ng flyover ng EDSA Mandaluyong. EDSA Show. Flyover sa Show, EDSA. Kung nakikita ninyo, nasa gilid natin yung Shangri-La Plaza guys. Yan, yung kanan. Hali nasa ilalim na natin yung EDSA. Kanto siya ng Princeton. So dire-diretsuhin lang natin tong Shaw Boulevard. Baka sakali tayo na makakuha tayo ng sunod nating maisasakay. And guys, wala pa rin tayo nakukuha sa kaya, no? So tuloy-tuloy lang to until makakuha tayo ng pasahero. Time check 8:12 ng umaga guys. Masikat ang araw, ano, sa araw na ito. Sana magtuloy-tuloy para makatuyo rin yung mga naglaba, no? Dahil pa na yung ulan. Halos kada hapon nag-uulan. May time na hanggang madaling araw ulan. Gaya nung Miyerkules, ano? Bisa naka-schedule ako ng biyahe, nag-uulan ng mula gabi hanggang madaling araw. Kaya medyo nagtubig at nagbaha doon sa lugar namin. Hindi tuloy ako nakabiyahe. So narito na tayo sa may tapat ng SNR Mandaluyong guys. Along Shaw Boulevard pa rin. One minute, 37 seconds. Ganito. Saan pa kayo, ma'am? Makati kuya, Eton Tower, Makati, sa De La Rosa. De La Rosa po yan. Makati Mandaluyong Bridge po tayo, tapos Makati Abkanan ng De La Rosa. Okay po.
Pagtawid po ba? O, eto na. Ayan, may isa. Ayan, may isa. Pagtawid. Ito ang tower. Ayun. Tawid mo. Aba, pagtawid. Kuya, sa Seiko Tower, Saan yan? dyan lang yung Diretso. RCBC Plaza. RCBC Plaza. Oo.
tuwing Martes po yan, gumagalaw. Diba ano, nag-drop yung presyo sa araw. Ano ba? Pag, Pero, pag bumaba, bawi. opo, pag bumaba konti, pag tumaas, mas Sige. malaki, opo. So yun guys, kababa lang nasakay natin sa may tapat ng RCBC. Hindi na natin siya na sa may pinaka main lobby dahil no left turn dun, ano, galing ng De La Rosa. So dito na tayo guys, kanan tayo, balik tayo ng labas tayo ng kanan tayo ng Rufino, tapos kanan ulit tayo ng Ayala. 2,000 years later. Pwede naman pala dito yung isang taxi, hindi naman. Saan po kayo? Ano po? Tawag dito. Sa office, alam niyo yung landers doon. Okay. Otis lang. Pwede pala doon dito. Wala pong laman, hindi po minto. Hindi niyo sabihin. Hindi kayo ho, ibig ko sabihin, sinakay niya. Isa, hindi nakasakay doon. Apo. Pero wala pong laman, ha? Wala. Apo. Kasi isa nasa unahan ko may laman, may sumakay, eh. Nasa harapan ko din ang taxi. Kala ko tuloy bawal. Kasi ano na. Hindi ako tigil dyan. Apo. Kala ko bawal. Hindi nagmamas pa kayo. Oo, wala na yun. Apo. Parang pag ano po, nakasanayan na rin, eh. Lalo pag nasa biyahe, nasa... Sama. Ako din nakasanayan na lang. Hindi naman ako takot. May time nga ako, nasa bahay na ako, nagmamas pa kami. Eh, ang dami-dami mas, isang ano, eh. Hindi, kasi pagdating ng bahay ko saan galing eh. Apo. Hindi siya sa bahay na, gusto mo na nakamas. Marami pa ba na pasyente? Marami pa daw. Apo. Tagal kasi akong wala nito. Sa ibang ano country, hindi na sila nag- Apo, hindi na po. Hindi na. Dito lang sa akin. Pero pagbaba ng airport, nagmas din. Apo, apo. Mahirap na eh. Kasi Kaya nagbabakasyon lang po pag kayo ngayon. nagkasakit ka, sasabihin pa nila, kasalanan niya. Apo, Hindi siya apo, nag-iingat apo. eh, di ba? Tsaka magkakaroon ka pa ng problema pag nagkasakit ka, gano'n na, ite-test ka na kung ano. Imbis na masarap na mabuhay na. Apo, Baga, adjusted ka na sa apo, apo. wala nang problema. Kung kapag ba yung gusto, dahil sige, yung ayaw, di bahala siya, di ba? So, dapat naman, hindi naman tayo Apo. mag-ingat. Kung gusto mag-ingat, ba't Apo. magpapawal? Diba? Kasi parang pag nakasanayan yun, ha, parang mas maganda na at least kung may umubo, may sinipon, di ba? May bumahing, at least nakamas ka. Medyo parang hindi mo masyadong direktang makukuha yung ano yan. Bumubog, pataas. Apo. Yun naman kasi iba, masasabi natin bastos eh. Apo, iba ko talaga ganun, babahing, alam na babahing, ayaw. Oh, uubo. Nakikipag-uusap, Oo. harapan kayo, babahing sa harap Oo. mo. Tapos Hindi- ubo ng ubo, may plema, hindi man lang idura. O, Hindi, ibig sabihin, hindi man lang ipaling yung ano Oo, niya, yung ulo niya. ulo niya, yung uubo, talikod, oo. Sandali lang naman yun eh. kundi takban. Excuse, Apo. diba? Kundi takban, uubo, nasa harapan. Takpan. Wala ring ano eh, wala ring modo, wala ring ano. Walang modo. Oo. Sa madaling sabi. Pwede namang itakip yung kamay niya, Mm. dalawa yung kamay Apo. niya. At least takban niya, mapigil na niya ano eh, di ba? Oo, meron namang isa Tapos saka siya mag-alcohol ng kamay niya, kung ano, di ba? Meron namang isang kakilala ko, pag ano niya, pag ubo niya, syempre alam niya, medyo tumagilid ako. Kinakpan yung bunganga. Ubo kasi ulit. Aba, nung nagkamayang kami, kinamay yung kamay na galing sa bunganga. Tama. Ano, sabi ko, pareho din pala. Ganon din. Sana wala nag-alcohol muna. No? Wala ako sa harap niya, hindi na ako nahiya. Oo. Kasi wala siyang modo. Oo. Pagkamayan pa, pumayag na naman. Nilalagdag. Kaya nag-ikot pa lang ikot, may lagnat na pala. Eh, Hindi isiguro yung sarili, tsaka para maisip niya na hindi siya makahawa kung meron siya, di ba? oo nga, wala. At hindi rin lumala yung sakit niya.
baka sabi pa, damay-damay. Damay-damay. Yung iba, gano'n nakatwiran eh. Parang, Wala nga naman ako na. mandadamay na eh. Wala eh. Sabi niya, kung tatamaan siya, mandadamay na eh. Wala kasi. Ganito tayo sa Pilipinas, nahuhuli. Sa ibang bansa, hindi na nila lalabas. Sa mga pakiramdam, kita mo naman. Pag nasa labas sila, masaya sila, malakas na malakas, hindi sila yung nangihina. Wala sakit. Okay? Tsaka wala akong napapansin na umuwi sa public. Baba. Dito, sa bus, papabas ka na. Ako, kapag taxi na nga, magastos ka. At least isa lang yun. Yung galing nga kami sa yung driver, walang mas. Nakatakbo na kami mga papunta na sa Hindi nyo napansin. C3. Pagkatapos, doon na siya aching, una kalmado ko. Sabi namin, buksan na namin yung bintana. Nakakatakot pag yung driver ang walang mas tapos eh, bahig na bahig, ubo na ubo. Wala talaga. Aha. Kasi nagulat nga rin ako sa ko, meron pa palang hindi nagmamas. Galing pa naman ang airport. Kaya minsan pag inuubot sinisip po yung pasero, hindi nakamas, medyo naiirita ako dahil ako nakamas tapos biglang nasa aircon papasok. Umuubo mga. Di, syempre parang napapatakot na siya, pasisingawan ko ng konti. Pagbaba, i-sprayan ko. Oo, tama. i-spray ako. Kasi mahal din maka-hospital. Tsaka mabuti kung ikaw lang pamilya mo. Bisa tinatanong ko tuloy, wala kayong mask? Oo. Wala ako eh. Iba na, nakalimutan ko. Kuya, pag may nadaanan tayo, ako meron pa naman ako nabibilan ng mask eh. Sabi ko nga, buksan na lang natin ang bintana. Bakit po? Kasi mainit ang temperature, mas malamig pa. Yung aircon mo mahina. At saka wala ka pa ng mask. Sabi ko, alam mo, yung pagbahin mo. Nandiyan na sa loob yan. Dito bago lumabas yan, wala na pagkakataon. Hanggang makarating tayo doon sa lalong maliliw pa yung biyahe. Di syempre, yung mikrobyo nun, nandun na sa loob ng aircon. Ikot-ikot na lang. Hindi mo naman lang kapon. Buti pa, mag-ano na lang ng bintana, magbaba na ng yung isip bintana. ko, bababa na lang kami. Ng taxi. Ito, kasama ko naman, parang tinignan ako na, bahala na. Parang ganun na lang yung mo, bahala na. may choice pa naman kayo kung meron pa naman sa pwede naman lumipat, mababa. Tingnan ako sa mata, bahala na. Hindi naman mahirap kumuha pa ng sakyan, ng taxi. Hindi naman. Ba't magbabahala na yun? Pag may sakit ka na, hindi mo na masabi, bahala lang, mabubuhay ay, pa. halimbawa nga kunwari talagang kung COVID, tinamaan ka na, di ba? Wala na. Hindi mo pwede. Oo yun, bukas na lang natin Nung nakaraan nga, may sakay ako. Yung pala yung bata, pakukunan ho ng, pababakunahan. Pero meron silang, yung isang schedule nila, swab, kaya nagagalit dahil probinsya pa sila galing. Ba't daw hindi pa pinagsabay, parang ganon. Punta sila sa may circuit. Diyan ang sabi niya meron ba doon kuya? Sabi ko hindi ko alam kung meron bakuna diyan. Baka meron. Kasi doon kayo ni-repair nung St. Luke's dito sa meron, kaya lang may araw lang. May yung araw tas kailangan nilang bumalik pa uli ng St. Luke's umuulan. Kailangan makabalik sila alas 4 yata. Ako kung wala akong pila, sinuswerte kayo walang pila, baka makabalik agad kayo. Kunti lang ang pagpapakuna na kunti na lang, wala nang habang pila. Kaya lang may araw. Para hindi nga naman araw-araw. Sila doon. Kasi pasaway din yung iba. Yung bata Kaya sabi ko, ano ho yan? Medyo raw. Wala rin mga mask. Galing ang probinsya. Nakashort pa yung tatay Kanya magastos. Ano kaya kuya may bayad? Sabi ko, hindi ko lang alam kung libre pa rin yung bakuna na yan o may bayad na. Napilitan din na may handa dahil may birthday. Kasi lang kantsa, ako na lang yung ayaw gumaya. Sila gusto na. Ang bisita, saan galing? Pwede ba naman magmas kung kakain? Nakatanggal na lahat ng mas. Isa, abo ng ubo.
sabi ko, dito ka kaya umupo sa banda dito. Tapos lalo pa sa may malapit sa may pinaglalagyan ng mga pagkain, nag-uubo, no? Delikado. Ano na nga, yung, nagkakain na lahat siya, unang upo habang kumakain. Pwede ba dito na lang ikaw umupo sa banda dito? Siguro nagkakaintindihan naman tayo. Masamain. Tsaka, Galing ang sumagot siya. Galing naman ako ng Pangasinan. Wala naman doon. Paano niya nalaman wala? Yung biyahe. yung biyahe niya yan. Yung istasyon. Tsaka, Yung nakasalamuha niya sa biyahe. bakit sa probinsya? Lalo nga silang, Hindi, tsaka mas parang, relax no? parang sa sarili niyo pa lang pag kayo inuubong gano'n, maano kayo na, siyempre nakakahiya, ikaw umuubo. Tama. Yung mga kasabay mo, mga nakikita mo, yung makalubilong, siyempre maano ka na, oo. Punta nung daan. Kahit ako, hindi na lang pag gano'n eh. Yun lang misa inuubo ka, kinatilala muna mo yung normal, kinatilala muna para ka nasa mid na, ano? Oo. Parang ang hirap bitiwan ng ubo Alam mo eh. Di ba? Nakakahiya eh. Oo, yun. Kasi Parang alam mo nahihiya na, ka eh. kaya umubo yan, merong plema yan, may sakit yan. Kaya minsan Ano naluluwa ba ka yung na lang sakit kapipigil eh. ng ubo, common colds. Common colds, mabilis na talaga yan. Hindi, tsaka yung pag-ubo mo, siyempre, ang tendency baka isipin, di ba, bahing bakterya, o di ko isip na bahin ka, di ba, nahatching ka. Medyo, siyempre, yung bakterya lalabas eh. Ako nga, pag Nakakaya nararamdaman eh. ko pa lang na magbabahinga ko, lalayo, tatakbo na ako sa malayo. Oo. Kasi napipigil ko, nagkakanda, iyak-iyak na lang ako, naluluha na lang sa... Samantalang sila, walang mas, binabali. Naninigarin mo pa yung Yan, yung isa naman, ay hindi, lahat ng probinsya ko. At saka sabi ko, hindi na tayo kailangan mag-diskusyon kasi dapat nagkakaintindihan na tayo. Hindi ko lang masabi, dapat nga alam mo na yan. Di ba, nakasagsagan nga po ng iba sinasabi, kalokohan na lang daw yung COVID. Kesyo, ganun. Sabi nga sa iba ho, hindi naniniwala. Pero doon sa mga iba nakakwento ko, katulad yung doktor na mismo, nagsasabi, yung kapatid niya, pasyente ng COVID. Doktor na yon. Alam Di ba? Oo, Kung siya, hindi naniniwala at kalokohan niya, siya magsasabi, hindi totoo yan. Dahil ako doktor. Doktor siya eh. Kapatid niya, COVID patient. Inaano nila doon sa, ano nila, di ba? Di siya sabi, katarantan, tumayo ka dyan kapatid, walang ano yan. Di ba? Hindi eh. Buti ikaw nakakaintindi ka. May drop off lang. Alam mo ba na nag-positive din ako pero awa ng Diyos. Opo. Isang taon. Opo. 2 taon, ingat na ingat ako. Nakakulong ako. Nung lumabas na ako, sabi nila, okay na. Ala, nagsimba lang ako at nag-grocery. Pagbalik ko, Meron. the following day, may sore throat. Ano ba. So, pero awa ng Diyos hanggang doon lang. Pero positive. Opo. Simula, nadala ako lalo. Hindi ako naglalabas. Nagdala ako. Kasi 2 linggo ang perang nilabas. Okay na po. Sige po. Thank you po. Ingat po. Thank you, ma'am. Sige, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So, ayan guys, ibabalang na sakay natin dito sa Maylanders. Labas tayo guys ng UN. Nasa kahabaan na tayo ng UN Avenue. Ito guys, may kumakaway. Sakay natin. Boss, may sipil.
Diretso lang. Kung tayo liligo sa liliko na. Ang kotse. Kanan po tayo rito. Sa dito. See. Okay. So ayan guys, kababa lang nung sakay natin dito sa may MICP dito sa Tondo. Balik na tayo guys, ano? Palabas tayo. Medyo puro truck. So ayan guys, diretso tayo ng Divisoria Recto. Pagkagaling natin ng MICP, mas ginais ko na dumiretso na rito ng Divisoria Recto guys, ano? Dahil straight na to, dire-diretso. At baka sakali meron tayong makuhang pasahero dito, no? Lalot na yung mga namili. Bagamat tanghali na, pero yung iba niyan yung mga maramihang pinamili, Divisoria, so may tendency baka makakuha tayo guys, ano? May kargada, no? Maraming pinamili, tataksi yan. Hopefully guys, sana makapagsakay tayo rito, no? At sana hindi tayo maipit ng traffic. Alam niyo naman, Divisoria kahit papano, bagamat lumuwag na to nung panahon ni Mayor Isko Moreno, pero may time talaga na traffic pa rin siya, no? Lalo't nagbago na ng liderato, medyo lumuwag-luwag na naman uli yung mga vendor, ano? Medyo marami na naman ang sa mga bangketa. So guys, ayan, papasok tayo. Divisoria yan, Recto guys. Dito na tayo sa may kanto na Asuncion at Recto. Okay, so wala pa rin tayo nakukuha sa kayo, no? Malapit na tayo dito sa may diretso tayo. Tawid tayo ng intersection ng Abad Santos. Diretso lang tayo ng rekta guys. Ito yung Pure Gold CM rekta guys. Gawing kanan. Stoplight na yan ng Recto at Abad Santos, ano?
Pakaliwa, Abad Santos guys. Pakanan ay papuntang Reyna Riente. Isita na recto guys. Corner Evangelista. Alam mo recto avenue tayo guys. At kanto ng Isitan recto. Kung saan narito rin yung south entrance ng LRT2. LRT2 station guys. Ayan, gana no. Tawid tayo ng Evangelista Street. Saan po Don Bosco? Sa may Hampstead Garden. Kanan po sa dulo. Direct kanan doon sa Diretso po rin. diretso dyan. Doon sa may alley tree. Hampstead Garden. Tama na dyan si dito. Sir, ano dyan? Wala. Taas ng house eh. Kaya Pagka sa nagkakasayad-sayad oh. o pag tricycle bukol pa abutin mo Oo. tsaka na bubwisit ako yung tricycle ka alam Sayad-sayad ah. mapamahal ka pa sa doktor na pupug yung putya kaya yung tricycle niya mauumpog ka ang puta mo magbog putya mapapamahal pa yung bayad mo sa ospital putya na kasi dami sunod-sunod pa yung mga hams na yan may hams na ang putya Parang ayaw pa daanan to kalsada. kaya nga eh
Uumpog pa. Pwede namang pwede lang namang yun. malapad pero wag naman masyadong tumbok. Sunod-sunod. Tsaka ambok na ambok po. Nakakasira ng Oo. sakyan. Hindi lang yun. Sunod-sunod. Sunod-sunod Sa pa. dinadaanan Pati namin. yung pasahero perwisyo eh. Tapos, ang taas-taas, no? Okay na yung may Merong hubs dahil tumbok merong eskwela pero wag naman gano'n na halos Mataas. makasira naman. Layo pa. Tapos layo na eh. Meron pa. Ewan ko ka. Doon lang kami at sa kaliwa. Doon, Aba. Sa may Ali 3 yun. Sa may sa may So, yung sa mga may tutok. paninda. Lahat dyan. Yeah. Kaya limited. dito Okay, dito lang pa. Gilid lang po natin ng konti. Yan. Sige po. So ayan guys, kababala na sakay natin dalawang matanda, no? Dito na tayo ngayon sa kahabaan ng Bima pa guys. Labas na tayo ron. Stoplight ng Bima pa at Old Santa Mesa guys. 2,000 years later. Umuhos na naman ang ulan, ano? Dilim na naman. Malakas ang pagbuhos. So ayan guys, yung makikita nyo, no? Malakas ang buhos na ulan. Ayan, naka-wiper tayo. Dito tayo sa Scout Reyes. Mababa lang nasakay natin. Diyan sa Irod, kaya dito tayo sa Scout Reyes ngayon guys. Kalakasan ng buhos na ulan ngayon. Alauna 2 lang pero biglang dilim. Sana hindi maka-apekto sa magiging biyahe, no? Sa pasahero. Hopefully biyaya ang dala niyang ulan na yan, ano? Para sa aming mga driver. Sana mas maraming pasahero. Punta ako sa kainan dito sa Mother Ignacia. Kakain lang muna ako guys. Dito na tayo sa may Scout Chuatoco. Kailangan na natin kumain ng tanghalian guys. Alauna 4 na. A few moments later. So yun guys, tapos na tayong kumain ng tanghalian, ano? Time check tayo. 2:24. Tapos na rin yung pagulan, ano? So balik na tayo sa biyahe guys. Hapon na. Kinakailangan natin kumayod mabuti. Yan yung ibang mga driver na kumakain at tapos na kumain, ano? So guys, dito tayo sa Mother Ignacia. Let's go! Kaliraya. Yan na naman. Opo, katatapos na Oo, din po lakas ng ang- ano eh. Biglang buhos kanina eh. Buti Oo, tumigil. lakas. Buti biglang tumigil. Pero mukhang mamaya yan, meron pa rin pag-ulan yan. Madilim po. Didilim na eh. So, Midlim na uli eh. samantalang ganda ng sikat ng Oo, araw kanina. kaninang umaga, di po ba? Sobrang init. Oh, sobrang init. Sabi nga ng pasero ko rin naman, sobrang init ah. Sabi ko maganda ho yan, tapakita yung araw. Ngayon biglang Biglang dumilim eh. biglang dilim, biglang buhos. Pantala walang ano kanina, walang kaulap-ulap kanina.
sikat. May nakapasok na naman yata yung bagyo. Parang meron na naman daw yatang bagyo eh. Parang may pumasok na Oo. naman. Hindi na tayo iniwanan ng bagyo eh. Hanggang December daw meron eh. Parang ilan pa yung papasok na inaasahan na bagyo. Bagay, mas maganda na yung bagyo kaysa sa gera. Di ba ba? Oo. Yung nararanasan ng bambansa ngayon na gera eh, matindi. Ilang araw pa lang halos ano na eh, ghost town na sila eh. Wala na pong babalikan. Yung ginera ng Israel eh, Baksak yung talagang namang durug-durug lahat yung ano eh. mga building. Kaya sabi nga kahit matapos ang gera, wala nang babalikan na uuwian yung mga civilian eh. Durug talaga eh, bagsak talaga, ghost town yung mga matatas ng building na yan. Talagang pinabaksak. Bagsak lahat. Eh karamihan ng mga residential dun eh, hindi naman paras dito na ano eh. Doon puro matataas na building, di po ba? Ganun ang estilo ng pamumuhay nila ron eh. Matataas na building ang tirahan nila eh. Hindi uso yung pag ganito mga lote-lote na rin. Hindi. Building talaga. Kumbaga naka-condo sila, parang gano'n. Eh bagsak lahat. Isang bata na napad ko kahapon, umiiyak. Ubus yung pamilya niya. Tatay, nanay niya. Pati mga kapatid. Siya lang natara, lalaki, umiiyak. Civilian yun ha. Yun ang mahirap. Mahirap, kawawa. Tapos meron mga hinuhuling mga bata. Mga sundalo. Ibang bata naman na babae, nagagalit din sa mga military. Kalaban nila. Kumbaga, pinaalis nila yung mga militar doon sa bansa nila. Hindi sila pinapansin. Ilang araw pa lang eh, maubos-ubos na yung... Oo. Grabe, kawawa. Isipin mo yung mga binabaksak. Yung building, pagpabagsak nila, kala mo domino lang eh. Oo, agad eh. Pag isang guho, kala mo, ubos eh. Para ba napilay na wala nang tukod eh, diretso guho eh. Huwag naman sana natin danasin dito. In China, naghahamon na sa Pilipinas eh. Hindi tayo pa doon. Oo, ang laking ano niyan. Oo, may tapang tayong mga Pilipino pero Sa gamit. talo tayo. Kasi kung talagang tutulungan tayo ng Oo, ibang... mahirap iasa sa ibang bansa yung ano natin, kapalaran natin, di ba ba? Unang-una, kahit sabihin mong ano mangyari, Gamit natin dito. tayo ang Mahihina. dito maggegera, dito mag-ano, sus, ang hirap, di ba ba? Magamit Katulad ng dito, maubos yung mga ano, balik back to zero ka. Gapang talaga, pera wala, gamit wala, damit wala, lahat wala. Pati pagkain tubig mo, ilang taon mo bago, buti kang makuha ng 5 taon na maibangon ka agad yan. Yung gamit natin dito na pang ano, parang laruan lang nila yun. Wala, parang mahirap maipanalo. Talagang Siguro hindi magbubuwis tayo lahat ng buhay. Hindi natin kaya yung ngayon gamit. Oo, gamit, tsaka wala. Mauubos tayo. Isang baksak lang ng mga ano. Tsaka palagay mo na, tutulong, bago dumating, kailan? Di ba ba? Baka Bus na. ubos-ubos na tayo bago rumisponde. Oo, nadurog na. Ano pa? Nawala na yung mga mahal mo sa buhay, naubos na. Tsaka katutulungan. Tutulong pa sa'yo, no? Wala. Tapos pagbangon uli nung kabuhayan mo, wala. Pinaghirapan mo. Doon lang magiging parehas yan. Yung mayaman tsaka mahirap, magpaparehas na tayo. Pag nagkaroon ng gera, di ba ba? Wala na mayaman mahirap yan. Lahat mananakbo yan. Maramihan na magtatakbo sa ibang bansa yan. Buti kung maagapan nila. Pag maagapan nila, makakasibat sila. Pero Basta't matunugan nila. pero kapag hindi, sama-sama sila rito. Yung mayaman mahirap dito, magsasama yan, magtatabi yan sa pagtatago. Di ba ba? Wala nang mayaman na sabihin mo kukuha ka utusan, hindi. Ikaw magbibitbit ng gamit mo mayaman, bahala ka sa buhay mo. Siksik yan sa mga mahirap. Sa mahirap. Tago nyo. Baka yung kayaman niya ipamigay na, depensahan mo lang siya. Tago mo na siya.
sapuhin mo lang yung bala para sa kanya. Di ba? Mayaman eh. Sige, diyan ka sa harapan. Para bago siya tamaan eh, ikaw muna tatamaan eh. Oo. Pagka tinamaan ko, wala na yung pangako niya. Pag natumba ka, wala na, quits. Ganun yun. 3 doble kayo sa harap. Para bago tumama sa akin, sa inyo muna, ligtag buwag yung 3. Wala. Ayan, malbababa ang building yan doon. Malataas. Oo, tataas ng mga pinabagsak. Mataas pa dyan. Pag tinira, collapse talaga hanggang baba eh. Upos eh, kaya sandali lang. Durog talaga. Nanonood ko sa YouTube kagabi, kawawa talaga. Ghost town na yung ano eh. Yung isang bayan ng ano. Sa gas. Pag gera, walang mananalo dyan. Lahat tayo, talo dyan. Sabihin, may nanalo. Matira ka man, gagawin ka rin alipin yung... Tsaka kahit pa paano siyempre yung kalaban, binomba mo, bubomba rin yung sa bansa mo. Di meron din madadamage, di ba? Meron din mabubuwis ng buhay. So, lahat yan talo. Hindi mo sabing mananalo ka na. Minsan, ano na lang yan, pride, ego eh. Nasabing malakas sa ilang bansa, maraming armas, maraming kagamitan. Kaya nalang patalo sa, yan, parang China. Ano nila kasi, marami silang armas eh. Marami silang... Ayun sa atin, mga pinaglumaan. Baga na mahihina na. Sa kanila, ang daming ano. Daming tangke, daming aeroplano. Mihan na nga lang ng ihi, talo tayo eh. Pag umihi, mga militar naman, ang dami. Pag lumuntag, talo na tayo eh. Sa tapang, garantisado. Palagay ko. Kasi no choice eh, pag nagkagera po talaga. Nonsense para matakot ka eh. Matatakot ka, ibang lahi kalaban mo. Durugin ka niyan. Iwan kang patay. So, talo ka, di ba? Di lumabang ka na lang. At least maitabla mo. Bago ka mamatay, makakakuha ka mo isang buhay, tabla na, okay na mamatay. Sumobra ka sa isa, ayos na. Pwede na, di ba? Pero ibig sabihin, talo na pa rin. Pero ibig sabihin, hindi lugi. Kaysa sa magmakaawa ka, bigla kang bariling ano. Kwento lang ng mga sinaunang tao, yung mga lolo kung mga ano na inabot nila mga panahon ng gera daw, talaga napakahirap eh. Oo. Yun eh, simpleng ano pa yun ha. Nung dinanas nila yun, dahil hindi pa naman ganun ka high-tech ang mga gamit, mahirap na po daw yun ha. Oo. Mahirap na. Pero ibig sabihin, pwede mo palusutan eh. Ngayon ang labanan, iba na eh. Nuclear na eh. Pag yun ang pinit, isang ano lang, wala na. Lusaw na. Oo. Tsaka sa high-tech ngayon, mas marami ng gamit na na-invento, mas ano na, mas pulido na pakikidigma ngayon. Saka yung binabaksak nila, maamoy mo lang mamamatay. Kaya nga, yun nga eh. Kung kumbaga tapos na, matagal ang epekto. Naiiwan pa sa paligid. Oh. Yung nuclear na yun eh, pag tinira eh, matagal ang epekto nun. Kahit nasa ilalim ka ng ano, ilang buong ka rin tatago, kapag lumutang ka, patay ka pa rin sa epekto, di ba? Pati mga pananim na hayop, patay ko ka. Kaya yun ang ayaw na mangyari, yung nuclear na eh. Isang pindutan lang yun. Lahat nakatutok na, pag pindutan wala, lusaw ka. Tunnel ka pa. Eh, nung panahon na po, nakapagtatunnel pa eh. Tubra pa pagtaguan, di ba? Kaya marami hong nakaligtas pa eh. Di ba? Tapos na gera, meron pa mga lumulutang na mga hapon na nakatago pala sa kuweba sa tunnel. Doon nagpermi ng ilang taon eh. Hindi nila alam, tapos na gera eh. Nagtatago pa doon. Parang walang ano, wala kang tataguan. Sa ilalim ka ng lupa, baka yun na maging bibigan. Di ba? Ukay ka ng lupa, doon ako sa ilalim tunnel. Baka doon ka na tabunan. Hindi ka na mailutang. Yung ibabaksak yan. Oo, pag binagsak yung guyo. Building yan. Ang lalaki ng babagsak sa'yo. Yung bomba eh, hukayin yung ilalim ng tataguan, tsaka yung building na dadagan sa'yo, di ba? Hindi ka nalulutang doon, hindi ka na makaahon. Mahirap nga magtago-tago sa tunnel na yan. Buti pang diyan ka sa ibabaw, tumago-tago ka dyan, makatakbo-takbo ka pa. Pag ilalim ka ng lupa, wala, tatabunan ka ron. Yun na libingan mo. Pinaghirapan mo kayo kayong tunnel,
Pala magiging libingan mo na yung puta. Pinagod ka pa. Eh di lumabang ka na lang, yung lakas mo, ubusin mo na lang sa pakikipaglaban. Baka makarami ka pa ng kalaban na mababatan. Sana wag naman. Pa bigla-bigla, pa dalos-dalos mahirap. Tayo kawa. Siyempre, namumuno, ayaw naman tayo maagrabyado, gusto tayo ilaban. Sino ba naman gusto magpasakop? Kaya lang, siyempre, yung nagagawin nila Tayo kumaliwa sa kordilyer. okay po. Yung desisyon na gagawin nila, hindi naman para sa kanila lang, di ba? Para sa lahat. Buti naman din kung lahat handang makipaglaban, handang humawak ng armas, dahil pag asahan mo yung mga militar, iilan lang yan. Hindi tayo kaya proteksyonan ng mga sundalo natin. Karamihan yan, magtago. Oo, pag sibilyan, usually magtatago lang, di ba? Si safety mo siyempre yung pamilya, magtago, lalo mga bata. Wala kang gamit Walang gamit, magtatago ka lang talaga. Mapipilitan ka na lang pag talaga nasukol ka at may armas na kumalat-kalat dyan. Mapulot-pulot. Mapulot-pulot mo, madadampot mo, pero suporta naman ng bala, saan ka na makukuha? Pag naubusan, lalaban ka habang may bala, kung wala na, di tapos na. Kung yung mga sundalo nga, kinakapos pa ng bala, di po ba? Oo, naubusan yun. Naubusan? Kaya nga di ba merong mga encounter na Meron pa mga bala na hindi pumuputok. hindi, tsaka nangyari, tinitipid nila yung bala. Kasi napapaligiran sila, tapos sila, yung bala, kukunti. So, kailangan kada ipuputok nila may tutumba. Kasi pag sumablay, sayang. Di ba? Halimbawa, 200 yung kalaban, ang bala mo pang 100 lang. Di patay ka na ron. Kahit tumama 100, may 100 pang kalaban. Pag sasablay mo pa, ang dami titira sa'yo, kung 50 lang mamamatamba nyo, 150 pa kalaban ng titira. Durog ka, kaya tinitipid nila yung bala, di ba? Yun ang mahirap dyan Matapang ka na, lumalaban ka na, pero yung bala wala. Di ano gagawin mo? Sisigaw ka na lang, pasugod. Di ba? Pakita mo lang matapang ka, pero tinatandad ka ng bala. Kawawa. Tutumba ka na lang na nakikipaglaban, pero wala ka na maiputok pala, di ba? Di ba ganyan yung iba? Kundi buwis buhay. Laban sa sundalo, ganyan Sige, para makatakas yung ibang grupo, isa magbubuwis. Iwan nyo sa akin ibang kargada nyo. Ako puputok dito, kayo manakbo na, di ba? Tatago lang yun. Magtatakbuhan ng iba para maka-survive, siya magpapaiwan. Kung may tama siya magpapakabayani na lang. Kung ilang bagas yung iniwan sa kanya, ipuputok niya talaga yon para maproteksyonan yung tumatakbong kampi niya, di ba? Pag nawala na lang di patay siya. Habang may pinuputok siya, hindi siya napupuruan. Didepensa niya yung daan na para mahabol yung mga pinatatakas niya ng kampi niya. Papakabayani ka. Siguro sa akin man mangyaring gano'n na pabigat ka na sa kasama mo, di magpaiwan ka na nga lang. Kung nahihirapan ka na talaga na kahit bitbiting ka, talagang masakit ang iindahin mo Tayo kumaliwa. Di mas mabuti pang alalahanin ka na lang ng history. Sige, nagpaiwan, pinoproteksyonan yung kakampi. Baka matay ka na lang sa laban para makatakas yan. Kung ililigtas ka, lahat naman kayo tutumba. Hindi ka rin maililigtas, madadamay pa iba. Parang sa yung SAP 44, di po ba? May nabuhay doon na at least may nakarating na kwento kung ano nangyari talaga. May nagpatunay kung anong kwento talaga nangyari sa kanila. Kung sino yung mga bayani sa grupo nila. Buwis-buhay talaga. Kawawa naman talaga mga sinabi. Mga pinaglaruan talaga, di ba? Hindi yung tama lang ng bala na basta binaril lang, hindi. Talagang pinahirapan talaga. Pinaglaruan talaga sila.
Talagang hindi talaga sa bubuhayan dito. Oo. Pugutan ka ng ulo, anong gawin sa katawan mo? Patay ka na. Kundi mamatay-matay ka pala, pinahihirapan ka talaga na. Kumbaga, hilingin mo na lang talaga mamatay ka. Buti pa yung isang putok na lang na patay na kagad. At least, tagtaring ka man na lang, di mo na alam eh, di ba? Oo. Pero yung nag-aagaw hininga ka, agaw buhay ka, hirap na hirap ka, isisigaw mo talagang tuluyan ka na. Patayin ka na. Siyempre, yung Hirap ano mo yun. yung kumikirot yung tama. Talagang manggigigil ka sa kalaban mo na talagang kung maaari lang, ikaw na mismo sa sarili mo, pasasabugin mo na para matapos yung paghihirap mo, di ba? Kaliwa tayo sa may petro. Okay. Pinakamahirap yung may nararamdaman ka ng sakit, pinahirapan ka yun. Binabalatan ka, halagyan ng asin, halagyan ng siling sugat mo, inihiwala yung balat mo, yung puko mo. Ano nung ginagawa sa Isipin mo talagang hirap talaga. inaan mo talaga ng mamatay ka. Oo, talagang kahit dadasalin mo, patayin nyo na ako, puto, muna pa. Yun naman ang tuwang-tuwa naman yung gumagawa nun. Oo. Di ba? Kasi nagmamakaawa ka, lalo ka nalang pahirapan. Hindi ka nila papatayin, hindi. Mamatay ka sa hirap, sabihin no, puta, tuwan-tuwa yun. Habang nagsisigaw ka, yun ang gusto nila. Mas mahirap pa ibibigay sa yung parusa. Kasi nagmamakaawa ka na mamatay, hindi, patatagaling ka nila. Lalo kung paglalaro. Oo, lalo paglalaroan. Kung ano gagawin. Bunut-bunutin yung mga kuko mo isa-isa. Sakit, no? Talaga makakawala ka, talagang malas nung gumawa sa'yo. Talagang grabing ganti gagawin mo siguro. Simula na yan, mahirap na hingin lahat yung tulong, di ba? Komunikasyon, sasabihin sa'yo. Wala tayong komunikasyon. Putol. Paano tayo hingi ng tulong? Di po ba ganyan eh? Yung komunikasyon, paano mo sasabihin, tulungan nyo kami, walang komunikasyon, putol yung mga ano, walang signal, walang ano, puta, pati wala na. Sa kanto. Sa kanto. Kahit gusto kang tulungan, hindi ka na matulungan. Thank you Sige po. po, thank you po, thank you po. Sige po, thank you po. Thank you po. Sige po.